DOST Barkada, mahilig ka ba sa pagkain? Kung oo, natanong mo na ba kung ano ang siyensya sa likod nito? Kung bakit nahahati ang opinyon sa adobo at sinigang? At kung bakit iba-iba ang flavor preference natin? Mga DOST Barkada, isang nakakabusog na episode ang ihahain namin sa inyo. Kung ano yan, edi Food Science. Kaya tayo ng matakam at matuto dito sa Expert Talk. Ang siyensya, hindi may tatangging kadikit na ng ating pang-araw-araw na buhay. Mula sa transportasyon, medisina, sa paaralan, hanggang sa ating mga kinakain. Kaya naman sa isang nakakatakam at nakakabusog nating episode, ating pagsasaluhan ang siyensya sa likod ng mga pagkain. Ang food science ay isang multidisciplinary field. Kasama rito ang biology at iba pang field of science na tumatalakay sa composition, processing at safety ng pagkain. Kasama rin dito ang mag-develop ng mga bagong food products at pag-angat ng kalidad ng pagkain. Para mas lalo nating maintindihan, makakasama natin ang isang registered nutritionist and dietitian na si Ms. Agape Joy Caro. Kasama natin ngayon si Ms. Agape Joy Caro para samahan tayong pag-usapan ang food science. So nagsimula ang aking karera sa pagiging nutritionist dietitian ay simula nung ako ay nag-high school. So during my high school years, nagkaroon ng sakit yung aking grandmother and she was required to have a discussion with a registered nutritionist dietitian. So nakita ko dun sa hospital on how they help those patients. Nagtapos sa University of the Philippines, Los Baños, nakatutok si Ms. Agape sa Food and Nutrition Science, kung saan parte sa kanyang role ang pagbibigay ng personal nutrition consultation, meal planning, dietary analysis at seminars. Pero sa palagay niyo po, gaano po ba ka-importante yung food science sa pang-araw-araw natin? So, importante ang food science sa ating pang-araw-araw na buhay dahil una, hindi natin napapansin na nagpa-practice na pala tayo or nandito na tayo sa food science. So, from procurement ng ating mga pagkain, kagaya ng pag-grocery, ganyan, or preparation nito, kung paano natin i-handle, andun na yung food science eh. And for sure, maraming mga DOST Barkada na mahilig din talaga sa pagkain. And speaking of pagkain, ito may question po ko, paano ba na-identify ng taste buds natin yung mga iba't ibang klase ng flavors? Ang taste buds ay merong sensory cells at nerve fibers na kapag meron tayong kinain, nape-perceive ito ng brain. So, nagsesend siya ng signal sa ating brain para ma-register kung ano ba lasa ng ating kinain. So, meron tayong 5 primary tastes. Ang 5 primary tastes o mga pangunahing lasa na binabasa ng ating dila ay ang sweet o matamis, sour o maasim, salty o maalat, bitter o mapait, at umami. Karaniwan nating nalalasahan ng mga umami sa mga kamatis, mushroom at soy sauce. Ito ang nalalasahan nating rich flavor sa ating mga pagkain. At speaking of lasa, DOST Barkada, mahilig ba kayo sa matamis? Dahil kung oo, sure ako matatakam kayo sa ating mga ipapakitang desserts. Kunin na ang mga papel at panulat dahil pwede nyo na rin gawin ito sa inyong mga bahay. At ngayon, gagawa tayo ng dessert at para turuan tayo dyan, makakasama natin si Chef Chona! Hi, Chef! Naku, excited na kami. Ano bang una natin gagawin? Okay, we want to create something healthy. So gagawa tayo ng healthy granola bars. Tama ang narinig nyo, DOST Barkada. Hindi lahat ng desserts magigilty kang kainin. Itong dessert na gagawin natin, healthy snack on the go. Ano po ba ang granola? Di ba we know that some, bumibili tayo sa grocery, merong available na ganon. That's for like healthy options for snacking. Yeah, kasi kompleto na siya. Nandoon yung mga nuts, malaki ang protein content niya. Parang on the go, you bring it para hindi ka magutuman and parang feeling. Para sa ating healthy granola bar, simple lang ang mga ingredients. Oats, chia seeds, cashew nuts, walnuts, pecan nuts,
almonds, dried cranberry, raisins, pumpkin seeds, sunflower seeds, butter, honey, brown sugar, vanilla, at salt. So pwedeng later on they will put in chocolate chips, pwedeng may peanut butter or whatever dried fruits available in the market or yung bet nila na kainin. Kaya naman tara, excited na kami, nalista nyo na ba yan, di ba? Kaya naman simulan na natin, ano po una natin gagawin, So, Chef? una natin gagawin is, i-combine lang natin lahat ng nuts. Sunod na step, ilagay sa kawali ang butter, brown sugar, honey, vanilla at konting asin. Ito ang mas maglalabas ng lasa ng ating granola bar. Yung vanilla naman po, for ano For po ang tutuloy added niya? taste, parang alam mo yun, yung parang mabango. Pag nag-melt na ang ingredients sa ating kawali, oras na para ihalo ito sa ating mixed nuts. Kapag nailagay na, sunod itong ilalagay sa baking pan. Kailangan na grease ito para hindi dumikit ang ating mixture. At kapag ready na, ilalagay na natin ang ating granola mixture. Ang trick lang po dito is kinakailangan ma-press lang talaga siya. Kailangan ma-compress lang natin siya para hindi siya maghiwa-hiwalay. Pagkatapos, ilalagay ito sa preheated oven para i-bake sa loob ng 15 minutes. Kinakailangan rin itong ilagay sa chiller para mas mabuo ang ating granola bar sa loob ng 2 oras. Pagkatapos nito, handa na ang ating granola bar. Dear Superkada, the moment of truth. Titikman na natin ang ating ginawang baked granola bars. Alam mo, Chef, totoo nga, yung texture niya, nagdadagdag talaga siya dun sa, sa kasarapan ng granola bars natin. Ang sarap. Yeah. Tsaka nung peanut, nalalasahan mo rin po talaga, Yeah. Kasi lahat ng milig sa nuts dyan, perfecto. How about the sweetness? Pasok. Pero nalalasahan mo din yung honey niya. Ang sarap ng honey niya, ano po. Yeah. Tsaka hindi siya ganun katamis. Nagbi-blend lahat ng flavors niya. Tsaka yung textures is very exciting. Ang ating taste buds ang responsable para sa ating panlasa. At nadidetect nito ang mga glucose sa pagkain. Nagpapadala ng signal ang dila sa ating utak at ini-interpret nito ang lasa. At sa bawat sweet flavor na ating natitikman, naglalabas ang ating utak ng dopamine. Ito ang feel-good hormone. Kaya ganun na lang ang saya natin sa tuwing kumakain tayo ng matamis. Up next, ano nga ba ang umami? At ano ang epekto nito sa ating panlasa? Ang ating dila ay binubuo ng sensory cells na tinatawag na taste buds na responsable para sa ating panlasa. At isa ang sweet o matamis ang mas laganap sa ating taste buds. So, Chef, ano naman po yung next natin gagawin? So, this is a very exciting dessert. Everybody will love this. We call this chocolate lava cake. Chocolate lava cake. So, yung ingredients natin dito, napaka-konti lang. Kung nakikita niyo dito sa harap, Sir AJ, meron tayong tsokolate melted with butter. Kakailanganin rin natin ng egg yolk, whole eggs, asukal, asin, at all-purpose flour. Simple lang ang paggawa ng chocolate lava cake. Paghahaluin lang sa mixing bowl ang whole eggs at egg yolks. Sunod namang ilalagay ang asukal. Tapos itong salt pala natin, pwede natin din ilagay na dito sa ating tsokolate. Kapag nahalo na ang itlog at asukal, sunod na natin ilagay ang melted butter and chocolate. Haluin at huling ilagay ang all-purpose flour. Paghahaluin lang ang mga ito hanggang lumabas ang kulay ng ating chocolate. Ilalagay sa preheated oven at ibibake sa loob lang ng 15 minutes. At ito na nga, titikman na natin ang ating lava cake.
Kaya chef, tara, samahan niyo Okay, akong sige. tikman. Ikaw muna, kasi natikman ko na yan eh. Nako. So, kailangan pag kinain mo, sinasama mo yung lava. There. Alam mo, sobrang love ko talaga yung chocolate. Pero nung tikman ko to, mas love ko ang chocolate. Chef. Ang sarap, promise. Isa pa, chef, sorry ka. Sige. Sa pagkain, hindi lang ingredients ang nagpapasarap, pati na rin ang paraan ng pagluluto. When it comes naman to cooking style, yan, di ba, kung prito o boiled, di ba, nakaka-apekto rin po ba to dun sa flavor and texture? So, totoo na nakaka-apekto ang cooking style or cooking method sa ating taste preferences and kasama na doon yung texture preferences. So, meron tayong dalawang uri ng cooking method. Una na dito is yung moist heat cooking method. So, kasama na dito yung boiling, steaming. So, kadalasan kapag ang pagkain ay ginamitan ng moist heat cooking method ay nagiging malambot ito. So, resulting into a tender and juicy and of course, nare-retain nito yung mga nutrients. So, sa dry heat cooking naman, so ang uri ng mga cooking method na kasama dito ay yung sautéing, pan-frying, ganyan, baking, roasting, grilling, yan yung mga examples nito. Ang resulta ng mga pagkain na ginagamitan ng dry heat cooking ay nagiging malutong ito and crispy, ganyan. So, kung mapansin mo din sa mga baked goods, ganyan, or anything na ginamitan ng dry heat cooking ay nagpo-produce ito ng aroma and of course yung browning niya. So, that is what we call the Maillard reaction. Ang Maillard reaction ay ang chemical reaction na nangyayari sa pagkain kapag inilagay ito directly sa heat o init. Nagkakaroon ng browning at flavor changes sa pagkain, kagaya na lang ng aroma. Madalas natin ito nalalasahan sa mga prito at inihaw. At speaking of prito at inihaw, Dios de Vergada, dumayo kami sa isang resto bar sa Marikina para matikman ang kanilang best seller na grilled baby back ribs. Kasama natin ngayon si Chef Bernard para ipakita sa atin kung paano ba ginagawa ang kanilang best seller na Bob Baby Back Ribs. Kaya tara Chef, pakita na natin. Simple lang ang pagluto nito. Sa preheated grill, isasalang ang marinated na back ribs. At dahil nga grilled ang cooking method natin, nawawalan ng moisture ang ating karne. Kaya naman sa pamamagitan ng glazing o pagpahid ng pampalasa, nare-retain ito ang juiciness at moisture ng pagkain. At ang glaze na ginamit sa ating baby back ribs, mixture ng mustard, salt, pepper at honey. Dito pa lang, nagkakaroon na ng complexity of flavor. Ano naman po kapag naghalo-halo na yung flavors? Like for example, yung mga ulam, di ba po naghalo-halo na yung mga sweet, sour, then may carne. Paano po na-identify na ng taste buds natin? So, yung ating taste buds ay hindi siya nakapaloob lang sa chamber. So, during our grade school years, di ba, napag-uusapan na ganitong area is for the sweet, itong area na ito ay para sa salty, sour, and bitter. Kaya lang ang ating dila ay matalino siya ganyan. So, lahat ng ating taste buds ay may sensory cells and nerve endings na kapag nalasahan itong pagkain na ito, malalasahan niya na yung taste profile niya. Balik ulit tayo sa pagluluto, Dios de Vergada. Isa rin sa pinagmamalaking dish dito sa Bob ang kanilang Cajun shrimp. Ididip sa harina ang hipon bilang pangunahing coating. Sunod naman natin itong ididip sa butter. Ito ang magsisilbing coating ng ating shrimp at magbibigay ng crispy at golden brown texture sa ating dish. Sunod itong ilalagay sa mainit na mantika. Kapag nagpiprito ng pagkain, nagkakaroon ng dehydration at tinatanggal nito ang moisture na nasa pagkain. Kaya nagiging crispy o malutong ang lutuin. Sunod naman natin gagawin, ang sisig. Pre-made ng ating sisig dito sa Vergada. Pero igigisa lang ito sa kawali at isa-serve sa sizzling plate. Gamit ang sizzling plate, nagkakaroon ng presentation na nakakaaya sa ating mata. Isa sa epekto nito, ang temperature control, para mainit pa rin kapag sinerve sa atin. At syempre, nagkakaroon din ng crispy texture ang sisig. Tara, Dios de Vergada! Kain na!
DOST Barkada, nandito na nga tayo sa exciting part kung saan titikman natin ang mga niluto natin kanina. Pero syempre, sharing is caring. Kaya naman sasaluhan tayo ng one of the brains behind Bob. Please welcome, Sir Joey! Hi, sir! Hi, AJ! Nako. Paborito ko yan, sharing is caring. Kaya naman excited na rin ako na tikman po natin to. Syempre, share din natin sa lahat ng mga DOST Barkada natin. At para mas exciting, Sir Joey, syempre, bubunot tayo kung anong una natin titikman dito. Kaya naman meron ako ditong mangkok ng mga pangalan ng mga food natin. Kaya naman, sige, Sir Joey, ikaw na ang bumunot kung anong una natin titikman. Sige. Okay, so yan ay... Okay, ready ka na po ba? 30 seconds. Paano po? Ito, ang una natin titikman ay ang Cajun shrimp. Yan. Tikman natin. Yeah. Yan. Didip ko na, sorry. Tikman natin. Ang sarap ng Cajun niya po, no? Kasi hindi siya yung sobrang anghang, pero nandun din yung parang may sour ng onte. Yes. Kaya naman, bubunot na ulit tayo ng pangalawa natin titikman. Okay. Sana yung baby back ribs. Pero, at tama nga ako, barbecue platter. Tikman na natin. Anong perfecto, no? Pang pulutan, pang snacks, di ba? Kasi nga, ang Bob po ay beer and barbecue. Okay, ako kukunin ko yung dugo sa sausaw natin. Yan. So, I think parang siya may garlic po, no? May garlic. Pero bawal nga sabihin. Kaya naman tikman nyo na lang dito. Sige po, tikman nyo na ang ating... Natapon natin. Ang sarap. Tamang-tama lang, hindi siya sobrang asim na vinegar, no? Ang feeling ko nga po may parang spicy ata siya. Or may parang chili pa ata, no? May chili, kaya medyo may anghang siya ng onte. Pero sobrang pantay lang ng lasa niya. Next, ano kaya? Hulaan niyo po, ano po ang susunod natin? Palagay ko... Wow. Gusto ko yung nahuli yung ano natin, no? Yung nachos natin, no? Yung appetizer. Kaya naman, ano yung wagin na nga po, no? Parang, kaya naman, tama ang hula nyo. Baby back ribs na. Tikman na natin ang baby back ribs. Ito ang gusto ko tikman pa kanina. Yan. So, didip ko na. At alam mo, tama talaga yung sinabi kanina ni Chef, na kapag sa grill siya niluto, may hindi siya tuyo, di ba po? Hindi siya tuyo, kaya ang sarap din niya. Sige po. Para magiging dessert pa natin yung nachos, ha? Pero, ay, narinig ako, nachos naman. Tikman na natin yung nachos. Ngayon naman from nachos, excited na ako. Sana wagyu na to. Tignan natin. Siyempre, nasa sizzling plate. Ang pork sisig. Yun ulit talaga ang wagyu, ang pork sisig. Tikman natin. Ito yung mga sisig na masarap na po talaga sa pulutan, no? Kasi pantay yung tamis niya, yung anghang niya, diba? Tsaka yung may onting alat. Yes. Perfect na perfect. At ngayon titikman natin yung isang pwede natin isama sa pulutan, di ba po? Kaya ito ang Wagyu. Ako excited. Ito po, si Joey para sa'yo. Tikman na natin itong Wagyu. Ang sarap, pero secret. Ibang flavor din talaga po. Kapag yung sauce, mas nakadagdag siya sa sarap. Kaya naman, DOST Barkada, wait lang, uubusin na namin to. Pero syempre, share namin to sa lahat ng DOST Barkada natin dito. Kaya naman, tara, ubusin na natin to, Sir Joey. Kaya naman, tara na. Nasaan na yung mga DOST Barkada natin? Tikman na natin to. Yan, meron kami dito nga may isaw. Yan, may nachos. Yan. Pero ako, all-time favorite ko, Wagyu at yung back ribs natin. Ayan. Oo, masarap. Tikman nyo na. Perfect to with rice. Abangan sa pagbabalik ng Expert Talk, siyensya sa likod ng preserved foods, ating pag-uusapan. Gamit ang moist heating cooking method, mareretain nito ang nutrients ng mga pagkain. Gamit naman ang dry heating method, mas mapapalabas natin ang flavor at aroma ng pagkain. Pero paano naman ang mga preserved food?
So, food preservation ay merong malaking impact when it comes to the nutritional value and of course, the taste and texture ng mga food items. So, we practice food preservation is of course to prolong the shelf life ng mga food items. So, example natin dyan is yung mga gulay, ganyan, di ba mabilis silang mapanis. So, mostly ina-applyan sila ng food preservation techniques. Iba't ibang estilo ng food preservation. Ang drying o ang pagpapatuyo ng ating mga pagkain. Pickling, gumagamit dito ng acidic solution kagaya ng suka upang mapahaba ang shelf life ng ating mga pagkain. Fermentation, smoking, salting, at marami pang iba. At alam nyo ba, Diyos si Verkada, ang simpleng paglalagay lang ng pagkain sa ating refrigerator ay considered bilang food preservation. Dahil sa mababang temperatura sa loob nito, napapabagal nito ang pagdami ng bakterya at molds. Kasama na sa changes na ito is yung mineral content. So kapag may food preservation technique tayo, ay nababawasan yung tubig or yung water content ng mga food items. So nagiging puro or tumataas yung concentration ng mga minerals kagaya ng iron, ng potassium, ng magnesium. So kasama din sa changes na ito is yung fiber content, ganyan. So makikita natin or maobserbahan natin ito sa mga milling or sa mga bigasan, ganyan, di ba, na tinatanggal nila yung brand or yung host ng mga bigas para mas matagal yung buhay ng bigas. Kasama sa changes ang enzymatic inactivation, ganyan. So sa enzymatic inactivation, gumagamit ito ng food preservation technique para ma-prevent yung mga enzymes na nagre-resulta ng pagkabulok or pagkasira ng mga pagkain natin. So isang technique na din dito is yung blanching. So may kita natin ito sa mga broccoli, ganyan, or mga gulay na isasubmerge natin siya sa napakainit na tubig and then aalisin doon at ilalagay sa malamig na tubig to stop the cooking, ganyan. Kasi kapag nagtuloy-tuloy yung cooking process niya, nagkakaroon din ito ng mga changes when it comes to texture and of course sa color na hindi naman na din siya appealing sa mata ng mga consumers. Ang siyensya, hindi lang natin makikita sa laboratorio o paaralan. Dahil kahit sa simpleng pagkain, pagluluto, at sa mismong kinakain natin, maaari tayong matuto. Sa lawak ng agham, teknolohiya at inobasyon, maraming aspeto sa buhay natin ang maaaring paggamitan. Hindi lang para sa sarili, kundi pati na rin sa ating bansa. Kaya mga DOC Verkada, maging curious at matanong dahil gamit ang siyensya, laging nandyan ang sagot. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si AJ Castro at ito ang Expert Talk.